Good day everyone. Nandito na tayo sa quiz number 2, part 1. So hatiin pa rin natin to into tatlong parts nating quiz. Kung isa ka sa mga manood nito ng video pero hindi ka pa nakapag-take ng quiz na ito, I highly suggest na mag-take ka muna ng quiz para ma-enjoy mo ang discussion natin. Pero hindi yun required. Okay? Suggestion lang. Take ka muna ng quiz, yung link nasa description sa video na to nasa baba. Okay? Tingnan mo lang. Ito, number 1 tayo. At hindi actually ito kung ang mga problems actually ay random doon sa ating website ang pagkasunod-sunod. So, binukod ko lang to ng mga problems. The sum of three numbers is 7. So, meron tayong tatlong numero. Ang kanilang sum ay 7. And the sum of the reciprocals given also. 7/5 daw. If these three numbers magporma ng geometric progression, find their product. Ang hinanap ay yung product ng tatlong numerong to. Kung ang kanilang tawag dito, ang kanilang, silang tatlo pala ay magporma ng geometric progression. So, para makakuha tayo ng tatlong numero class na magporma ng geometric progression pag umpisa pa lang, tawagin natin yung isang numero x. Now, alam natin no, na ang geometric progression ay merong common ratio. So, any number makuha mo by multiplying r to the previous term. So, kung gusto natin makuha yung sunod na numero nito, ang gagawin lang natin ay mag-multiply tayo ng r. O, i-multiply natin to ng r, nakuha natin yung next number. So, kung ang next number kukunin mo, mag-multiply ka ulit ng r. So, magiging xr squared. Pero kung kukunin naman natin yung previous na number, kung ito yung given, previous na number, i-divide mo ng r. Makuha mo yung x. So, kung gusto mo kukunin yung previous pa nito, i-divide mo to ng r. So, x over r. Ito na yung tatlong numbers natin. The first number, the second number, and the third number. Kuha nyo? So, i-multiply mo to ng r, makuha mo yung x. Ito, i-multiply mo to ng r, makuha mo tong x over r. This is the three numbers na nagporma ng geometric progression. Ha? Ang hinanap dito, ang product nilang tatlo. So, i-multiply natin to. Itong first number times the second number times the third number. In this way, makancel actually ito class. Cancel ito over r times r. So, ang matira is x times x times x. Meron tayong triple x or x cube. Ha? Ito yung hinanap class. That is the required. Ayos lang? O. I-implement natin to. Ang kanilang sum daw ay 7. So, meron tayong ito na numero plus nito, okay, is equal to 7. Yan na. So, ulitin ko. Ito na numero, plus nito, kasi yun yung sabi sa problem. The sum of these three numbers is 7. So, makita natin, common class yung x. So, merong x dito, merong x dito, merong x dito. Ma-factor actually natin yan. Ang matira dito sa loob class ay 1 over r. Ito na factor na to, 1 na lang to. Ito na factor ang x, ang matira dito ay r na lang. So, plus r na lang to dito. Is equal to 7. So, ito class na quantity, kukunin natin yan, is equal to 7. Ito, i-cross multiply natin to, magiging over x. Ha? So, ito na class yung ating quantity in terms of r dito sa left side ng equation. I-implement din natin to class na ang sum ng kanilang mga reciprocals ay 7/5. Ang reciprocal, alam natin na baligtarin lang natin to. So, ang reciprocal ng x over r ay r over x. Ito yung unang statement, no? Unang numero natin, reciprocal. Ang sum daw nilang reciprocal nilang tatlo. So, ang reciprocal ng x ay 1 over x. So, i-add natin. Ang reciprocal din ito ay 1 over xr. So, in-add up natin yung kanilang mga reciprocals. Yun yung sum ng kanilang reciprocals. At may value to class. Ang sabi sa problem, 7/5 daw. So, that is 7/5. Then, makita mo dito sa ating sum ng reciprocals, meron din tayong common na factor. Ang ating 1 over x, may 1 over x dito, may 1 over x dito, may 1 over x dito. We can factor 1 over x. So, ang matira dito, class, ay r na lang. Okay? Dito ay 1 na lang kasi na-factor to buo. Dito naman ay 1 over r na lang. Tama no? Is equal to 7/5. So, very clear class na ito ay 1 over r plus 1 plus r. Actually, itong quantity na to, ito yon. 1 over r plus 1 plus r. Tingnan nyo, 1 over r plus 1 plus r. At ang value daw nito, according sa sum galing kanina, sa sum ng mga numbers ay 7 over x na to. So, substitute lang. Ang quantity na to ay 7 over x.
So, makuha na natin class equal to 7 over 5. Ang nangyari dito, ang natira na lang ay ang x na lang. Wala na yung r natin. So, masolve na natin tong x na to kung gustuhin natin. So, i-multiply natin to class maging 7 all over x squared kasi 1 times 7 times x over x times x. So, magiging 7 over x squared, that is 7 over 5. Makancel yung 7 actually, no? So, ang mangyari dito ay 1 over x squared is equal to 1/5. Or i-reciprocal natin, ang mangyari dyan, ang x squared ay equal to 5. Ang hinanap dito, x cube. Yun yung product nilang tatlo eh. Ang x cube. So, paano natin kukunin yung x cube? Madali lang actually. Gawin natin tong raised to 3. So, i-raise natin to class na quantity na x squared ng 3 halves. Mangyari din yan sa right side ng equation. So, ang ibig sabihin natin, i-raise natin class both sides of the equation by 3 halves. So, ang matira dito, cancel itong 2 kasi 2 times 3 halves is 3 na lang, x cube na lang ang matira. At ito na yung required. Is equal to 5 raised to 3 halves or 5 raised to 1.5 and that is equal to, ilan to? 11.18. And that is our answer for this problem. Sunod na problem. Andali lang na. For this problem, sunod class. Find the sum of 1 plus 2 times 1/3 plus 3 times 1/3 raised to 2 plus 4 times 1/3 raised to 3 plus ... and so on. Tapos binigyan tayo class ng general na expression. N times 1/3 raised to n minus 1 plus tapos ... to infinity actually to. So, i-sum up natin to infinity. Baby! Anong sagot dyan? O, mapansin mo class, no? Kahit to infinity yung ating isa-sum up, meron tayong numero na nakuha. Ibig sabihin class, paliit ng paliit ang value na to, hindi siya palaki ng palaki. Kasi kung palaki ng palaki, maging infinite actually yung sagot sa sum. Kasi i-sum up natin ito sila lahat eh. Ito plus ito plus ito. So, kung paliit ng paliit yung inyong sum, yung inyong numero na nandito sa ating terms, papunta sa 0 siya. Okay, mag-approach siya to 0, makakuha talaga tayo ng sum. Yung isa natin na key, bakit mayroon tayong mga numero dito sa choices at wala ditong infinity actually. So, anong gagawin natin? I-observe lang natin class, tingnan nyo ang nangyari dito. Ito actually no ay nag-multiply tayo ng 1/3 times 1/3 naging squared times 1/3 raised to 3 times 1/3. Makita mo times 1/3 times 1/3 times 1/3. Ang sunod dito class ay 5 times 1/3 raised to 4, di ba? Ang sunod ay 6 times 1/3 raised to 5. Yun yung mangyari. Or in general, meron tayong n kung pang ilan siya. N tapos 1/3 raised to n minus 1. Atras ka ng isa. Makita mo dito yung pangatlo, 3 dito. Pero dito, raised to 2. So, unfortunately, no, hindi tayo makakuha ng pattern sa times 1/3 times 1/3 times 1/3 na parang geometric progression kasi meron tayong 1, 2, 3. Nag-increase to. Plus, this is in the form of arithmetic progression actually. Itong arithmetic sequence, itong mga coefficients ng 1/3. 1 plus 2 plus 3. Tapos to infinity ito, wala tayong expression for sum ng arithmetic progression na goes to infinity. Wala tayong expression para dyan. Sum ng infinite, sum class ng arithmetic progression na infinite yung number of terms. Hindi natin magawa to kahit magawa natin yung expression class ng anong tawag dito? Sum ng arithmetic progression. Hindi natin magawa kasi wala tayong expression kung infinite yung number of terms. So, anong gagawin natin? Actually, no, i-convert natin to something sa ating, kasi na-belong to class sa topic. Itong quiz na to, kung hindi mo pa nasundan yung ating course outline doon sa Matalino, ang topic na to ay na-belong doon sa mga progressions actually, geometric progression, arithmetic progression, at saka harmonic progressions, na-belong to na topic. So, ang gagawin natin, i-convert natin to into arithmetic progression, or geometric progression pala. Geometric progression. So, to do that, para hindi tayo mabulky class sa maraming sulat dyan, ang gagawin natin ay tawagin natin tong 1/3 na x. Okay? Let 1/3 is equal to x. Para natin masulat ito, ang sum natin ay equal to 1 plus 2x plus 3x squared plus 4x cubed plus hanggang sa infinity. So, dagdagan ko lang dito class, 5x raised to 4 plus 6x raised to 5 and so on. To infinity yan. Okay? Hindi na natin nilagay yung
general na expressions. Alam na natin. So, ito yung in terms of x na tayo. Now, ito class no, supposed to be, kung wala tong wala tong mga coefficients dito, na mga numero, geometric progression talaga siya. Nasira lang siya nitong mga numero. So, ang gagawin natin para ma-sum up natin to infinity, gawin natin tong geometric progression. Okay? Kasi alam natin, class, kapag ang ating common ratio sa geometric progression ay greater than greater than 0 but less than, or greater than negative 1 but less than positive 1 tapos not equal to 0, makakome up actually tayo ng specific na sum, specific na value. So, pagsikapan natin na ma-express natin to into infinite geometric progression. So, para magawa natin yan, gawin muna natin tong tanggalin muna natin to ng mga coefficients dito. So, ang ibig sabihin ko, class, gawin natin tong 1, nagrepresent to ng x raised to 0. So, times x, magiging x na lang dito. Times x, magiging x squared. Times x, magiging x cubed. So, geometric progression na to. Times x ulit, magiging x raised to 4. Times x ulit, magiging x raised to 5, and so on. Natural, no? Itong quantity na to, galing to sa taas. Na tinanggal lang natin yung ibang numero. Yung ibang value, di ba? So, ang tulad ng x class, dalawa actually ang x doon sa taas. Pero ang nasulat natin, isa pa lang. May makapi dito. Isa pa lang yung nasulat natin. So, ibalik natin yung isa. So, meron pa tayong isang x na hindi nasulat. Itong x squared, tatlo to class na x squared, isa pa lang nasulat natin. So, i-plus natin dito ng dalawang x squared. Okay? Dito naman, ang x cube, 4 yan. So, isa pa lang nagamit natin. So, meron pa tayong tatlong x cube na natira. So, plus tatlong x cube. Tapos itong x raised to 4, 5 yan. Isa pa lang nagamit natin. So, meron tayong plus 4 na x raised to 4. Dito naman, class, x raised to 5, 6 yan. So, meron pa tayong 5 x raised to 5, and so on. Ha? So, anong gagawin sunod? Ang gagawin natin, class, anong gagawin natin dito? Ulitin natin, class, yung ating ginawa. Dapat itong mga numerong to, matanggal natin. Pagsikapan natin, class, na mapariho ulit nito. Gawin ulit natin tong geometric progression. Infinite geometric progression. Kasi ito, infinite geometric progression, may formula na tayo nito eh. Diba? Naalala nyo yung formula for the sum of infinite geometric progression? That is equal to the first term divided by 1 minus r. Yun yung sum. Ito, may formula na tayo nito. Ito na lang ang wala. So, ang gagawin natin uli, gawin natin tong infinite geometric progression. Okay? So, itabi muna natin yan. Ito yan. Tabi muna natin siya. Para makita natin, class, ulitin natin tulad ng ginawa natin dito. Pero mag-umpisa na tayo sa x. Umpisa tayo sa x dito. Tapos dito, times x. So, magiging x squared. Kasi geometric progression tayo. Times r, times r, times r. Yung r, actually natin yung 1/3 yung x. Times x ulit, magiging x cubed. Times x ulit dito, magiging x raised to 4. Times x nito, magiging x raised to 5, and so on. Natural, no? Tulad ng ginawa natin kanina, mag-plus pa tayo. Mag-plus tayo dito kasi ang nagamit natin na x squared, isa pa lang. Ito, naubos na to. Itong x squared, isa pa lang nagamit natin. So, meron pa tayong isang x squared na natira. Dito, merong tatlo ang x squared, ang x cube. So, isa pa lang nagamit natin. So, meron tayong dalawang x cube natira. Dito, class, meron tayong tatlong x cube pa na natira. X raised to 4 pala. Dito, meron pa tayong 4 na x raised to 5 na natira. Kanya? And so on. Ayos lang. So, tingnan nyo, x, ito yon 2x squared ay ito plus ito. Itong 3x cube ay ito plus nito. Di ba? Itong 4x raised to 4 ay ito plus ito. And so on. Kanya? So, okay na to. Tanggalin na natin yan. Now, ngayon, no, itong portion dito, pwede natin ma-factor yung x. Ito naman, class, pwede natin ulitin yung ginawa natin dito. Nagawin natin itong geometric progression. Infinity naman to eh. So, itabi mo natin silang dalawa, ganyan, para malagyan ng space dyan. So, ito, kung isulat natin, pwede natin ma-factor yung x. Factor the x. Anong matira dito? 1 na lang. Ang matira dito, class, na factor yung x ay x na lang. Tapos dito, x squared, and so on. Dito, x cubed, dito ay x raised to 4, and so on, class. Okay? Makita mo, x, ito yon, x squared, ito yon, x raised to
x raised to 3, ito yon. X raised to 4, ito yon. And x raised to x times x raised to 4, ito yon. Ha? So, tapos na to. Okay na yan. How about ito, class? Asikasuhin natin to. Ito ay pwede nating isulat na x squared. Tapos, times x para maging geometric progression. Times x maging x cubed. Okay? Plus, times x uli, maging x raised to 4. Times x uli, magiging x raised to 5. And so on. Natural, hindi pa natin to naubos lahat kasi meron pang isang x cube dito kasi dalawa ang x cube isa pa lang nagamit natin. So magdagdag pa tayo ng isa pang x cube. Tapos dito naman ay dalawang x raised to 4 pa natira. Di ba? Dalawang x raised to 4 para tatlo lahat. Di ba? Dito, tatlong x raised to 5 pa natira. So plus x raised to 5. And so on. Ha? So okay na to. Tanggalin na natin yan. Ito plus, ang gagawin natin dito, i-factor natin to. Tapos ito naman, i-factor natin dito yung x squared. Ito naman, gawin uli natin tong geometric progression. Tulad ng ginawa natin dito kanina. Di ba? Paulit-ulit lang yung method natin. So, ang gagawin natin dito ay itabi muna silang dalawa, no? Tabi muna natin silang dalawa. So, ito, i-factor natin yung x squared. Okay? Dito, ang matira dito ay 1. Dito, ang matira dito ay x. Dito, x squared. Dito, x raised to 3. Ito na yon, and so on. Ha? Kita mo dito, class, x squared plus x cubed plus x raised to 4 plus x raised to 5. Ito talaga yon. So, okay na to. Tapos na yan. Asikaso na natin yan. Ito, asikasuhin natin to, class. Ito ay isulat natin tulad ng ginawa ulit natin dito kanina. Or, tama, dito kanina, class. Gawin natin tong geometric progression. So, magiging plus x cubed tayo. Okay? Dito, times x magiging x raised to 4. Plus, times x uli, magiging x raised to 5. And so on. Ha? So, makita mo dito na ang x cube, ubos na. Pero ang x raised to 4, merong isa pa. So, magdagdag pa tayo ulit dito, class, ng isang x raised to 4. Plus, dalawa pang x raised to 5 kasi isa pa lang nagamit natin sa tatlong yan. So, meron tayong dalawang x raised to 5 and so on. Ayos lang. Ito uli, naasikaso na natin yan, class. Ito na yung dalawa. Okay, tanggalin na natin yan. Ito uli, class, i-factor natin yung x cube, di ba? Nakita nyo na yung flow sa ating ginawa. Tanggalin natin yung x cube. Or i-factor pala natin yung x cube. So, ang gagawin natin, itabi mo natin silang dalawa. I-factor natin yung x cube dito. Tingnan nyo. Ang matira dito, class, ay 1. I-factor yung x cube, ang matira dito ay x na lang, i-factor ang x cube, ang matira dito ay x squared na lang and so on. So, ito yung matira, class. Ano? Tingnan nyo, x cube, ito yon, x is cube times x, ito yon, x cube times x squared, ito yon, x raised to 5. Okay na yan. So, burahin ko na yan kasi naasikaso na natin yung class. How about ito? Okay? Sikasuhin natin to, class. Ang gagawin natin ay, gawin uli natin tong infinite geometric progression. So, mag-umpisa tayo sa x raised to 4. Ang times x mo to, magiging x raised to 5. And so on. Ha? Natural, no? Hindi pa natin naubos yung x raised to 5. Kasi meron tayo ditong x raised to 4 eh. Okay na tong x raised to 4. Pero ang x raised to 5 plus dalawa actually natira. So, gawin pa natin tong 2 times x raised to 5 na pala kasi dito at saka dito. Yun yung 2. In-add up lang natin. Plus, and so on. Yan na yan. So, uli, class, i-factor natin to. Kasi nasikaso natin to, class, itong dalawa, yun yung katumbas dito. Tanggalin na natin yan. Ito, i-factor uli natin, class, yung x raised to 4. So, ang mangyari dito, tabi muna natin sila. I-factor natin dito yung x raised to 4. Ang matira dito, class, ay 1. Diba? X raised to 4 times 1. Ito yun. Tapos dito, class, ay x na lang. Kasi x raised to 4. So, plus x ka dyan. And so on. Ha? Plus. Okay na yun. So, natanggal na. Plus. Ito naman, class, ay ma-factor natin dito yung x raised to 5. Diba? Ang matira dito ay 1. Plus, and so on. Kanya? Okay na yan sila lahat. To infinity pa actually yan. Kasi to infinity naman to eh. So, anong gagawin natin? Pansinin nyo, class. Pansinin nyo ngayon na itong quantity na to, 1 plus x squared plus x cubed and so on, ay common actually. 1 plus x squared and so on.
1 plus x squared and so on. 1 plus x squared and so on. 1 plus x squared pa dito, nasa dot and so on. Meron pa dito 1 plus x squared, itong dot and so on. Tapos meron pa dito plus dot pa yan. So, ibig sabihin, class, ma-factor natin yan. 1 plus x squared plus x cubed plus and so on. Ha? So, ang matira dito, class, kung i-factor natin yan, ang matira dito, ubos to. So, ibig sabihin, 1 ang matira dyan. Ito times 1. Ito yung matira. Mangyari. Ha? Ito naman, class, ang matira dito, kung i-factor mo to, ang matira itong x. Plus x. No? Dito naman, kung i-factor mo to, ito yung na-factor natin, ang matira dito ay x squared. Dito yung x cubed. Ha? Dito naman, class, yung x raised to 4. And so on. Okay? So, makita mo dito, class, meron tayong 1 plus x squared plus x cubed, 1 plus x squared plus x cubed. We're talking actually, dalawang, ito kasi na quantity, kwento infinite geometric progression. Ito rin, class, infinite geometric progression na parehong quantity. So, pwede natin to sila i-combine. Magiging sum is equal to 1 plus x squared plus x cubed and so on, quantity raised to 2. And very clear. Kanina ko pa sinasabi na ito, times x, kuha mo to. Times x, kuha mo to. Times x, kuha mo to, class. Ibig sabihin, infinite geometric progression to, class. Sum ito ng infinite geometric progression, naka-square nga lang siya. Okay? Sum of IGP na naka-square. At meron tayong formula for the sum of infinite geometric progression. Nabanggit ko kanina, that is equal to the first term divided by 1 minus the common ratio. Dahil naka-square to, class, naka-square siya, square natin yan. Okay? So, what is our first term? Very clear, 1. What is our common ratio? Very clear, class. Yung ating common ratio ay x. Kasi times x, times x, times x. So, ibig sabihin, 1 minus x tayo. Raised to 2. Now, for the given problem, class, yung ating x actually ay equal to 1/3. So, for x is equal to 1/3, anong mangyari nito? 1 minus 1/3, positive 2/3. 1 divided by 2/3, that will become 3 halves. 3 halves raised to 2, that will become 9/4. That is the sum. 9/4. Or in decimal, that is 2.25. Letter D yung ating sagot. Ha? Ulitin ko doon sa ating quiz sa Matalino ay random tong na mga problems so hindi ito magkasunod-sunod. Random din tong ABCD. Hindi ganito yung pagkasunod-sunod doon. Okay? Last na problem para sa para sa part 1 ng ating discussion sa quiz na ito. A sequence of numbers is defined by the relation a sub n plus 1 all over a sub n is equal to 3 raised to n. And it is known that a sub 1 is equal to 1. Find the value of the logarithm of logarithm to the base 3 of a sub 100. Yung a sub 100, class, no, pang 100 na term. Itong sinabi, class, na a sub n, pang n na term. Itong a sub n plus 1, next term to the nth term. Natuhan niyo yan? Yan yung ibig sabihin ng ating mga symbol, class, na nag-represent ng n. Ayos. So, sabihin natin, no, ang hinanap natin ay, kung isulat natin, class, ang fifth term over fourth term, ito class, kung maglagay tayo ng example dyan, no? Kuha ko dito maglagay ko ng example dyan. Okay? Sabi natin, class, the fifth term over the fourth term, ang sagot nito, class, ay 3 raised to 4. Kanya? Kasi ito ay 4 plus 1. Ito ay pang fourth term. Ito ay 3 raised to 4. And so on. So, kung kukunin mo, class, yung quotient, class, na a, the 10th term, ang denominator niyan ay 9 term. The 10th divided by the 9th term, ang sagot niyan ay 3 raised to 9. And so on, class. Ha? So, tanggalin natin yan. Balik ako sa laser pointer. Tingnan nyo. Kukunin natin, class, ang quotient ng an plus 1 term, or actually that is the next term after the last term, kung tawagin natin tong last term. Madalas kasi naka-indicate to na last term. The next term after the last term. Or an plus 1 na lang para hindi tayo malito niyan. An plus 1 term, tapos all over an, ito yung given, 3 raised to n. Kung
kung mag-forward tayo class ng isa, magiging mag-forward tayo ng isa class, magiging AN ito. Ito maging AN minus 1. Di ba? Mag-forward tayo ng isa, forward to backward. Mag-forward class. Mag-forward tayo ng isa, maging AN. Ito class maging AN minus 1. So, natural, ang power dito ay magiging 3 raised to n minus 1. Itong class, mag-forward pa tayo ng isa, magiging a raised to n minus 1 na lang dito sa numerator. Dito, an minus 2 na kasi tayo class. Forward ba dyan? Atras. Umatras tayo, umatras. Kasi, ito yung atras tawag nito. Tingnan nyo, kasi mag-umpisa tayo sa A1, tapos A2, and so on, hanggang sa, aabot tayo class sa an minus 1, tapos an plus 1. So, bali, ito divided by nito, 3 raised to n. Okay? Tapos, ito divided by nito, makuha natin class yung 3 raised to n minus 1. Tapos, an minus 1 divided by, meron pa ditong isa, an minus 2, atras pa tayo, an minus 2. Mangyari dyan, 3 raised to n minus 2. Hanggang sa, aabot tayo sa second divided by the first. And that is equal to, natural, 3 raised to 1. Hanya? Tanggalin ko yung mga ratings dyan. 3 raised to 1. Now, para ma-process natin to ng mga value, nakuha natin, ang gagawin natin class ay i-multiply natin class. Dapat lang i-multiply para maka-eliminate tayo ng mga bagay-bagay. So, i-multiply natin to itong quantity na to, a of n plus 1 all over a of n. Okay? Times nito, a of n all over a of n minus 1. Times nito, a of n minus 1 all over a of n minus 2. And so on. Okay? Hanggang sa aabot tayo ng second term divided by the first term. So kung isalpak natin kasi yung mga value, itong quantity na to actually ay 3 raised to n. Ito naman class ay 3 raised to n minus 1. Ito naman ay 3 raised to n minus 2. Hanggang sa hanggang sa dulo class yung second term divided by the first term, that is equal to 3 raised to 1. So dito class sa left side ng ating equation, meron tayong cancel. Cancel actually yung a raised to n. Cancel din dito yung a raised to n minus 1. Diba? Cancel din dito kasi dito sa merong sunod dito na an sub 2 all over an sub 3. So cancel din to class. Meron din dito class kung aatras ka, meron din dito na third term over second term, di ba? So makancel din ng second term. So ang matira pala dito sa left side ay an plus 1 all over a1 na lang ang matira. Is equal to. Ano yung nandito sa right side ng ating equation? Mag-multiply lang tayo class ng quantity na pareho ang base, magkaiba yung power. Sa ating law of exponents, anong gagawin sa mga powers na to? I-add lang natin isa-isa. Di ba? Kasi pareho ang base nila class. Magkaiba lang yung kanilang powers, naka-multiply sila. So ang mangyari sa mga powers, i-add. So ang mangyari, ang product ng lahat ng to ay 3 raised to n plus nito, power nito, plus power nito class, n minus 2, and so on, hanggang aabot tayo sa 1. Okay? I-add lang silang lahat. Ayos. So, makuha na natin ngayon yung quantity a sub n plus 1 is equal to. Anong mangyari sa quantity na to? Mga powers na to class na sum. Kung napansin nyo class, itong powers ng ating 3 ay nagporma ng sum ng what? Sum to ng what? n minus 1, n minus 2, and so on hanggang sa 1. Ano yan class? Sum actually yan ng arithmetic progression na may common difference na 1. Arithmetic progression to class. Ha? Kasi nabawasan ng 1. Ang common difference natin ay negative 1. Nabawasan ng 1. So, n-2. Ang sunod dito is n-3. Ang sunod ay n-4 hanggang aabot ka sa 1. Sum ng arithmetic progression. Meron tayong last term, meron tayong first term. Naalala nyo ang formula ng sum na yan. Ang formula ng sum ng arithmetic progression ay given n over 2 n minus first term plus the last term. First term plus the last term. Nabaligtad ako. First term plus the last term. Yan. A1 plus AN. So, ang mangyari dito, n over 2, ang first term natin ay n, ang last term natin ay 1. So, maging n times, mag-laser pointer ako ulit, maging n times n ito,
Yun yung first term. Ang last term natin ay 1. N piraso din sila lahat. Ha? N piraso to lahat class. Galing sa 1 hanggang sa N. Okay, so magiging ano to class na sum? 3 raised to N times N plus 1 all over 2. Yun class yung ating buo na power. Okay, ng 3. Ito, i-cross multiply natin class doon sa right side, maging times A sub 1. Now, given actually itong A sub 1, ang sabi sa problem, equal to 1 daw yan. Ha? So, kung equal to 1 yan class, ano mangyari? Ang mangyari dito, an plus 1 na lang is equal to 3 raised to n times n plus 1 all over 2. Times 1 na lang. Huwag na isulat. Kanya. Huwag natin isulat yan. Sunod na problem. Or sunod na gagawin class. Ang hinanap actually natin no, ay the logarithm of A100. Para mas makuha natin to class, no, pwede tayo mag A100. Ang ating n ay 99. You can do that. 99 ito, 99 ito class, makuha mo na yung sagot. Pero ang gusto ko, i-convert mo lang muna natin to for the sake of, lang, no? For formality lang sa ating solution. Pwede na actually dito class na mag-assign ka ng N99, makuha mo na actually class yung A sub 100. Pero for formality class, ang gagawin natin, palitan natin class ng N, ang N plus 1. So, ibig sabihin class, mag-atras tayo ng isa. Atras tayo ng isa class. For AN, A sub N pala, ang mangyari dito, ito ay umatras ng isa. So, ito ay magiging N minus 1. Ito, i-atras mo to ng isa, magiging N na lang to. So, ang power ng 3 ngayon ay magiging N. N ito ay N minus 1. 3 raised to N, kanya, times N minus 1. Ito yung maging N minus. Umatras kasi tayo ng isa. Or pinalitan lang natin less ng ang N plus 1 ng N. It will follow na ang N ay N minus 1. Ha? All over 2 pa rin. Ito na yon. So, ano yung required? May logarithm to the base 3. Alagyan natin class ng logarithm both sides to the base 3. Ang logarithm nito to the base 3 is equal to the logarithm din sa right side. The logarithm of 3 to the base 3 raised to n times n minus 1 all over 2. Now, alam natin class no, yung isang property ng logarithm na itong powers na to ay bababa. Diba? So, magiging left side ng equation, itong power na to ay n times n minus 1 all over 2 times the log of 3 to the base 3. At ito naman na quantity class, the logarithm of a number to the base of the same number, 1 ito class. Ang quantity na to, the logarithm of x to the base x, 1. The logarithm of 3 to the base 3 ay 1. So, natabunan na tayo ng kapugian dyan. Tanggalin natin yan. Okay? So, ulitin natin class, no? Itong natabunan, we have this. Ito ay bababa. N. Itong buong power class, bababa dito sa logarithm. N times n minus 1 all over 2 times the logarithm of 3 to the base 3. Ulitin ko, this is equal to 1. So, ibig sabihin class, ang matira nito ay ito na lang na quantity. So, kuha na natin class yung logarithm of a sub 100. Ang n natin ngayon ay 100 to the base 3. So, that will become, ano to? 100 times 100 minus 1 all over 2. And that is our answer, baby. 4,950. Kanina pa nagpakita yung sagot natin. Yan yung ating sagot. At salamat sa panonood sa ating quiz number 2. Har part 1. At patuloy lang guys yung tuloy natin tong video na to doon sa part 2 at saka part 3 kasi nahati-hati na natin to para hindi mabigat masyado paggawa ng video at saka hindi rin kayo maumay sa haba ng video na meron tayo. Chicken Joy, baby! Stop recording.